Salamat sa pagbisita sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi naman kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana'y magustuhan ninyo ang pakikinig sa kapanapanabik na kwentong ito. Tumunog ang aking telepono bandang 11:70 ng umaga at alam ko nang may hindi tama bago ko pa man ito sagutin, hindi dahil sa kutob o pagiging madrama, kundi dahil wala namang tumatawag sa akin sa ganoong oras. Nang marinig ko ang boses ng lalaki sa kabilang linya, magalang pero tensyonado, ramdam ko ang paghigpit ng aking sikmura. Ma'am, tumatawag po kami mula sa bangko. Sa tingin ko po ay hindi kayo ang kausap ko ngayon. Nandito po ang asawa ninyo kasama ang isang babaeng kamukhang kamukha ninyo. Napatawa ako ng bahagya, isang maikling tawa dahil sa kaba. Imposible yan, sagot ko. Ang asawa ko ay nasa isang business trip. Ang katahimikang sumunod ay masyadong mahaba para maituring na pagkakamali lamang sa opisina. Napalunok ang lalaki at hininaan ang boses na tila natatakot na may makarinig sa kanya. Kaya ko po kayo tinatawagan, sabi niya. May ginagawang mahalagang transaksyon ang sir at may mga detalye na hindi tumutugma. Ang babaeng kasama niya ay nagpakilalang kayo. Gamit niya ang pangalan ninyo, ang inyong ID at ang inyong lagda, pero may mga impormasyong hindi tugma. Pakiramdam ko ay umikot ang buong bahay sa paligid ko. Humawak ako sa mesa para hindi matumba. Pakiusap, dagdag niya. Kailangan ninyong pumunta rito agad. Ibinaba ko ang telepono nang hindi na nagpapaalam. Nakatitig lang ako roon na parang isang estrangherong bagay. Inisip ko ang asawa ko, ang maleta niyang inayos niya kagabi, ang mabilis na halik bago siya umalis, at ang mensaheng ipinadala niya mula sa airport na nagsabing magiging abala siya buong araw. Inisip ko ang salitang kamukhang kamukha. Walang sino man ang eksaktong katulad ng iba. Sinabi ko sa sarili ko, dapat ay pagkakamali lang ito. Isang panloloko, isang maling pag-unawa. Pero mayroong kakaiba sa tono ng empleyado, sa pagmamadali ng kanyang boses. Nanak, sasabing, iba ang katotohanan. Chào mừng đến với kênh của chúng tôi. Trước khi bắt đầu, vui lòng cho biết bạn đang xem từ đâu. Chúng tôi rất muốn biết. Tôi hy vọng bạn thích nghe câu chuyện thú vị này. Isinuot ko ang aking coat nang hindi ko alam kung bakit. Kinuha ko ang bag ko, ang mga susi, at halos patakbong lumabas ng bahay. Sa elevator, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, ang buhok kong nakatali, ang asul na scarf na ilang taon ko nang ginagamit, ang pagod na mukha ng isang babaeng hindi na madaling magulat. Inisip ko nang may kalinawan na nagpalamig sa aking dugo. May gumagamit ng buhay ko bilang costume. Paglabas ko sa kalsada, sinalubong ako ng ingay. Para sa iba, normal pa rin ang lahat. At ang normalidad na iyon ay tila isang insulto. Sa biyahe patungo sa bangko, sinubukan kong buuin muli ang aking pagsasama na parang isang pelikulang pinabilis. 37 taon kaming magkasama. Isang buhay na binuo ng routine, ng mga katahimikang pinagsaluhan, ng mga kasunduang hindi na kailangang sabihin. Iniwan ko ang trabaho ko nang ipanganak ang mga bata. Tinulungan ko siya sa bookkeeping noong itinayo niya ang kanyang kumpanya. Pumirma ako ng mga dokumento nang hindi binabasa dahil nagtitiwala ako. Palagi akong nagtitiwala. Inisip ko na ang tiwalang iyon ay pag-ibig. Hindi ko naisip na maaari rin itong maging pagkabulag. Pagdating ko sa bangko nang mas maaga kaysa sa inaasahan, 2 beses akong tiningnan ng guwardiya bago ako pinapasok. Tinawagan ninyo ako. Sabi ko, ang boses ko ay matatag, kahit na sa loob ko ay nangangatog ang lahat. Dinala nila ako sa isang maliit na opisina. Naroon ang empleyadong tumawag sa akin, maputla, kasama ang isang mas batang babae na hindi tumitigil sa pagtingin sa pinto. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Kailangan ninyong makita ang isang bagay. Binuksan niya ng bahagya ang blinds. Sa kabila ng salamin, nakita ko ang asawa ko na nakikipag-usap sa manager at sa tabi niya ay ang babae. Ang katawan ko, ang naunang umaksyon bago ang isip ko. Nanghina ang aking mga binti. Napaupo na lang ako. Ang babae ay may parehong gupit ng buhok ko, parehong kulay.
Nakasuot siya ng coat na halos kamukha ng sa akin. Hawak niya ang bag sa parehong paraan, nakasandal sa kanyang kaliwang tagiliran. Hindi ito isang kakaibang pagkakataon lang. Ito ay isang maingat na paggaya. Sabi niya, "Siya kayo," bulong ng empleyado. Alam niya ang mga detalyeng kayo lang dapat ang nakakaalam. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Hindi dahil mas bata o mas maganda siya, kundi dahil inuukupan niya ang lugar na hindi sa kanya ang lugar ko. Nakita ko siyang tumawa, hawakan ang braso ng asawa ko nang may pamilyaridad na nakakadiri. Hindi siya mukhang kinakabahan. Mukha siyang komportable. Gusto kong tumayo at tumakbo palayo. Gusto ko siyang harapin. Gusto kong sumigaw, pero may isang bagay sa loob ko ang tumigas. Isang boses na hindi ko nakilala. "Pagmasdan mo, matuto ka, huwag kang magmadali." Nanatili akong nakaupo at humihinga ng malalim habang patuloy na nagsasalita ang empleyado tungkol sa mga pamamaraan at beripikasyon. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Hindi ito nagsimula ngayon. Bigla kong naunawaan na ang business trip na iyon ay hindi bago, na ang mga pag-alis niya, ang pagbabago ng kanyang mood, ang lumalawak na distansya ay may ibang paliwanag na ang babaeng iyon ay hindi lang basta lumitaw mula sa wala. Ang isang tao ay hindi nagiging kamukha ng iba nang hindi sinasadya. Kailangan itong pagsanayan, pag-aralan, paghandaan, at ang asawa ko ang naging bahagi niyon. "Ano ang gusto ninyong gawin?" Tanong ng babae sa bangko nang maingat. Tiningnan ko siya. Naisip ko ang aking mga anak, ang aking bahay, ang apelyido ko na nakasulat sa daan-daang dokumento. Inisip ko ang lahat ng nakataya at sumagot ako ng isang bagay na ikinagulat ko rin. "Wala muna," sabi ko. Lumabas ako ng bangko nang hindi nila ako nakikita. Naglakad ako ng 2 kanto nang hindi ko ramdam ang aking mga paa. Naupo ako sa isang cafe at nag-order ng tubig. Kailangan kong mag-isip. Kung papasok ako roon bilang isang asawang niloko, ipagtatanggol niya ang sarili, magkakaila, at magsisinungaling. Pero kung mananatili akong tahimik ng kaunti pa, kung hahayaan ko siyang maniwala na gumagana ang kanyang kasinungalingan, magkakamali siya. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang kaparehong babae na umalis ng bahay 1 oras ang nakalipas. May bago sa kanyang mga mata. Hindi ito sakit. Ito ay kaliwanagan. Sa unang pagkakataon, hindi ko tinanong kung bakit niya ginagawa ito. Tinanong ko ang sarili ko kung paano niya ito nagawa nang napakatagal na hindi ko napansin. Binayaran ko ang kape gamit ang kamay na hindi nangangatog. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang mga mensahe. May isa ako mula sa kanya. Ipinadala, 20 minuto ang nakalipas. Mga meeting buong araw. Tatawag ako sa gabi. Ngumiti ako ng walang gana. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya kinumpronta. Itinago ko ang cellphone at huminga ng malalim. Alam ko na ang pinakamasakit ay hindi ang matuklasan ng pagtataksil, kundi ang matuklasang may sinubukang burahin ako nang hindi man lang ako pinapatay palitan ako. Gawin akong isang bersyong madaling itapon. Tumayo ako mula sa cafe nang may malinaw na desisyon. Hindi ko haharapin ang babaeng kamukha ko. Hindi ako sisigaw sa bangko. Babalik ako sa bahay, babasahin ang mga papel, aalalahanin ang mga usapan, bubuuin ko ang sarili kong buhay mula sa mga detalyeng binaliwala ko. Dahil kung may taong nag-aksaya ng pagod para gayahin ako, ito ay dahil mas mahalaga ako kaysa sa ipinaniwala nila sa akin. At habang naglalakad, alam ko na ang tawag na iyon ay hindi ako hinati sa 2, kundi ginising ako. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na ang pagsasama namin ay simple at maaasahan. Walang malalaking iskandalo o sigawan na nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. May routine, mahahabang katahimikan, at pagsasama na gumagana na parang isang lumang mekanismo gasgas na, pero tumatakbo pa rin. Akala ko iyon ang katatagan. Ngayon alam ko na iyon din ay pagiging invisible. Nakilala ko ang asawa ko noong 23 anyos ako. Nagtatrabaho na siya sa mundo ng pananalapi at nagsasalita ng may katiyakan tungkol sa mga plano, investment at kinabukasan. Nakaramdam ako ng seguridad sa katatagang iyon.
Iniwan ko ang trabaho ko dahil may kailangang magbantay sa bahay. At nangako siya na pansamantala lang ang sakripisyong iyon. Hindi na niya ito binanggit kailanman. Hindi ko rin ginawa. Natuto akong mamuhay sa background nang hindi ko namamalayan. Nag-aayos ako ng mga dinner para sa trabaho. Nakikinig sa mga usapang hindi ako kasama. Pumipirma ako ng mga dokumentong iniaabot niya sa akin nang may pagod na ngiti. Routine lang to, sabi niya. Nagtiwala ako. Ang magtiwala ay mas madali kaysa sa magtanong. Ang magtanong ay nangangahulugan ng posibilidad na matuklasan ang isang bagay na hindi ako handang harapin. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ko ay mas madalang nang nabanggit sa mga usapan at mas madalas na nasa mga papel, palaging bilang suporta, bilang garantiya, bilang isang taong kasama, hindi bilang bida. Noong nagtagumpay siya, nagdiwang ako. Noong mas madalas siyang bumiyahe, nag-adjust ako. Noong nagsimula siyang umuwi ng gabi, gumawa ako ng mga dahilan bago pa niya kailangang sabihin ang mga ito. May mga senyales, alam ko na ngayon, maliit na pagbabago, halos elegante. Nagsimula siyang itama ang paraan ng pananamit ko. Nakakatanda ang kulay na yan, sabi niya nang may magaang tawa. Nagmumungkahi siya ng mas modernong gupit ng buhok. Binibigyan niya ako ng mga damit na katulad ng sa tingin niya ay dapat kong isuot. Tinatanggap ko ito dahil akala ko ay pag-aalaga. Hindi ko nakita na isa rin itong paghubog. Ang aming social life ay lumiit. Tumigil kaming makipagkita sa mga kaibigang mag-asawa dahil wala raw silang naidudulot. Mas gusto niya ang mga bagong meeting, mas bata, mga lugar kung saan ipinapakilala ako bilang my wife nang walang sariling pangalan. Nagsimula akong makaramdam na parang isang accessory na bagay sa lahat at hindi kapansin-pansin sa kahit ano. Noong 6 ako, nag-organisa siya ng maliit na dinner. Nag-toast siya para sa aking unconditional company. Ang salitang iyon ay tumatak sa akin. Hindi niya sinabing pag-ibig, hindi niya sinabing paghanga. Sinabi niya ay company, na parang isa lang akong mapagkakatiwalaang gamit. Hindi isang taong may sariling kasaysayan. Sa bahay, mas kaunti na ang usapan namin. Pinupuno ko ang katahimikan ng mga gawaing bahay, ng pag-aayos, ng telebisyon sa background. Nagtatago siya sa kanyang telepono, sa mga email na hindi ko nakikita, sa mga tawag na ginagawa niya sa ibang silid. Kapag nagtatanong ako, sasabihin niya na trabaho iyon. Tumatango lang ako, palaging tumatango. Napansin ng aking mga kaibigan ang pagbabago bago ko pa man mapansin. Mukha kang walang buhay, sabi ng isa sa kanila, isang hapon. Nainis ako. Akala ko ay nag-overreact siya. Paano ako magmumukhang walang buhay kung nasa ayos ang buhay ko? May bahay ako. Matatanda na ang mga anak. Matatag ang ekonomiya. Hindi ko naintindihan na ang kaayusan ay maaari ring makapanakal kapag hindi nagbibigay ng puwang para huminga. Gabi bago ang tawag mula sa bangko, maingat niyang inayos ang maleta. Humingi siya ng partikular na kemeza, relos. Binigyan niya ako ng mabilis na halik at sinabing maikli lang ang biyahe. Tinulungan ko siya gaya ng dati. Wala akong napansing kaba. Wala akong napansing pagsisisi. Nakita ko lang ang nakagawian. Ang nakagawian ng isang taong naniniwalang kontrolado niya ang lahat. Pagkatapos ng tawag, ang bawat alaala ay nagsimulang ayusin ang sarili sa ibang paraan. Ang mga pag-alis niya ay hindi na trabaho. Ang mga pagtatama niya ay hindi na pag-aalaga. Ang mga katahimikan ay hindi na pagod, kundi estratehiya. Ang isang tao ay hindi napapalitan ng magdamag. Ito ay isinasanay, sinusubukan, ikinukumpara. Napagtanto ko na matagal na niya akong pinagmamasdan sa loob ng mga taon. Hindi para intindihin ako, kundi para gayahin ako. Ang aking mga kilos, ang aking mga sagot, ang aking personal na datos. Lahat ng ibinahagi ko ng may tiwala ay naging materyales para sa kanyang pag-aaral. Iyon ang pinakamalalim na pagtataksil. Hindi ang panloloko, kundi ang malamig na paggamit ng aking pagkatao. Pagbalik ko sa bahay pagkatapos ng bangko, binuksan ko ang mga drawer na matagal ko nang hindi hinahawakan. Sinuri ko ang mga folder, kontrata, bank statement. Nagsimula akong magbasa ng maigi sa mga dati kong pinipirmahan nang hindi nag-iisip. Ang pangalan ko ay lumilitaw sa mga mahahalagang lugar.
pero palaging kasama ng sa kanya. Bilang suporta, bilang garantiya. Hindi ako invisible sa mga papel. Naging ganoon ako sa aming pagsasama. Naalala ko ang mga usapan kung saan pinapauulit niya sa akin ang mga kwento ng pamilya para hindi niya makalimutan. Mga detalye tungkol sa gusto ko, routine ko, mga automatikong sagot ko. Akala ko ay nostalgia. Ngayon alam ko na training pala iyon. Hapon na iyon nang umiyak ako sa unang pagkakataon. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para sa babaeng nag-adjust, nang nag-adjust hanggang sa maging predictable, para sa tiwalang ibinigay ko nang hindi nagdedemand ng balik. Kaunti lang ang iniyak ko. Hindi nagtagal ang iyak, parang isang kinakailangang paglilinis bago ako huminga ng malalim. Pagsapit ng gabi, naupo ako sa harap ng salamin. Pinagmasdan ko ang sarili ko ng mabuti. Ang babaeng nakita ko ay hindi mahina. Pagod lang siya sa paghawak ng isang hindi kumpletong kwento. Kinausap ko ang sarili ko ng mahina. Isang bagay na hindi ko na ginagawa mula noong kabataan ko. Hindi ka nila nabura, sabi ko sa sarili ko. Minamaliit ka lang nila. Gabi na iyon, noong tumawag siya mula sa biyahe. Sumagot ako ng natural. Kinuwento niya ang tungkol sa mga meeting, pagod, mga hotel. Nakinig ako ng hindi sumasabat. Hindi ko siya kinumpronta. Tinanong ko siya kung nakakain ba siya ng maayos. Binati ko siya ng pahinga. Ibinaba ko ang telepono ng mahinahon. Ang pagkunwari na normal ang lahat ay mas mahirap kaysa sa umiyak. Pero mas makapangyarihan din ito dahil habang patuloy siyang naniniwalang hindi ko nakikita, nagsisimula na akong makakita ng napakalinaw. At may mahalagang bagay akong naunawaan. Hindi ako napalitan dahil ako ay madaling itapon, kundi dahil ito ay kumbenyente. At iyon, sa halip na maliitin ako, ay ibinalik sa akin ang isang katiyakan na nawala sa akin. Ang pagsasama namin ay hindi ang inaakala ng lahat na nakikita nila. Ito ay binuo sa ibabaw ng aking katahimikan at ng kanyang seguridad. At ngayon na ang katahimikan ay nabasag na. Wala nang babalik sa dating ayos. Hindi na ako handang kumuha ng pangalawang pwesto sa sarili kong buhay. Ang tawag na iyon mula sa bangko ay hindi lang nagbunyag ng pagtataksil, nagbunyag ito ng isang pattern. At handa na akong sundan ang sinulid na iyon hanggang sa dulo. Kahit masakit, dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ko tinanong kung kaya ko. Tinanong ko kung kailan. Bumalik ako sa bangko makalipas ang 2 araw. Sa parehong oras, suot ang parehong coat at asul na scarf. Hindi ako tumawag bago pumunta. Ayaw kong may magbabala sa kahit sino. Naglakad ako hanggang sa entrada nang may matatag na tibok ng puso at malamig na ulo na parang papasok ako sa isang teatro para manood ng isang palabas na alam ko na ang katapusan. Pagtawid ko sa mga salaming pinto, nakaramdam ako ng diin sa dibdib pero hindi ako huminto. Sa pagkakataong ito, hindi na ako titingin mula sa malayo. Nakita ko siya agad. Nasa isa siya sa mga mesa sa dulo, nakayuko paharap, nakikipag-usap ng may kilos na alam ko. Ikinikilos niya ang mga kamay niya, gaya noong nagpapaliwanag ako ng isang mahalagang bagay. Ngumingiti siya na ang kaliwang bahagi ng labi ay medyo nakataas. Ang buhok niya ay nakatali sa parehong paraan na ginagawa ko sa loob ng maraming taon. Hindi lang siya kamukha, isa siyang sinanay na salamin. Ang asawa ko ay nasa harap niya. Nakikinig, proud. Kahit noong nakikinig siya, tumatango siya sa ekspresyong nakita ko ng maraming beses sa bahay. Ipinakilala niya ang babae ng natural sa mga lumalapit. My wife? Sabi niya. Ang salitang iyon ay tumagos sa akin na parang tinik. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kapal ng mukha. Dahil sa katiyakan kung paano niya ito binigkas. Lumapit ako sa counter at humiling na makipag-usap sa manager. Habang naghihintay, hindi ko napigilang obserbahan siya ng mas detalyado. Gumamit siya ng singsing na katulad ng sa akin. Hindi eksakto, pero sapat na malapit para hindi mapansin. Ang pabango niya ay lumulutang sa hangin. Iyon ang parehong pabango na ibinibigay niya sa akin tuwing anniversary namin. Naintindihan ko noon na hindi niya ginagaya ang panlabas na anyo ko. Dahil gusto niya, ginagaya niya ang aking pagkatao. Dinala ako ng manager sa isang opisina.
Inalukan ako ng tubig. Tumanggi ako. Gusto kong makakita. Kailangan kong makakita. Tumayo ako at nagpaalam na lalabas. Sandali lang, sabi ko. Walang pumigil sa akin. Naglakad ako diretso sa mesa kung nasaan sila. Hindi ako nagpakilala. Hindi ko itinaas ang boses ko. Tumayo ako 1 metro ang layo sa kanila. Ang babae ang unang tumingin. Bumuka ng bahagya ang kanyang mga mata. Sapat lang para ipakita ang gulat. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang mukha at ngumiti na parang kilala niya ako. Ang asawa ko ay mas matagal bago ako nakilala. Noong ginawa niya, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Narito ako para makita ang salamin ko, sagot ko. Mukhang nakawala. Ang katahimikan sa paligid ay agaran. Ang babaeng kamukhang kamukha ko ay pinagmasdan ako na may halong hamon at kalkulasyon. Hindi siya umatras, hindi siya tumanggi. Tinapatan niya ang tingin ko gaya ng isang taong pinag-aralan ang sandaling iyon. Dapat ay may kalituhan. Sabi niya sa pareho kong magalang na tono. Ako ang kanyang asawa. Hindi, sagot ko. Ikaw ang kanyang kasinungalingan. Sinubukan ng asawa ko na sumingit. Mag-usap tayo sa labas, sabi niya. Hindi ito ang lugar. Ang lugar ay perpekto, sagot ko. Dahil narito ang mga papel. Lumapit ang manager ng kabado. Itinaas ko ang aking kamay. Relax lang, sabi ko. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Tiningnan ko ang babae. Sabihin mo sa akin, hiling ko, ano ang middle name ng aking ina? Kumurap siya, tumingin sa asawa ko. Yumuko ito. Wala akong dahilan para sumagot, sabi niya. Eksakto, sagot ko, dahil hindi ikaw ako. Ang tensyon ay naging mabigat. Ang ilang tao ay nagkukunwaring hindi nakikinig. Ang iba ay pinagmamasdan kami ng hindi nagtatago. Nakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Halos klinikal. Walang galit. May katumpakan. Gaano katagal kang nag-ensayo para maging ako? Tanong ko. Pinisil niya ang kanyang mga labi. Wala kang alam, sabi niya. Alam ko ang sapat, sagot ko. Alam ko na ang isang tao ay hindi kumokopya ng habits, kilos, at alaala ng hindi sinasadya. Ang asawa ko ay humakbang paharap. Tama na, utos niya. Nag-overreact ka. Ang mag-overreact ay ang sabihing baliw ako, sagot ko. Ito ay ang pangalanan ang nakikita ko. Hiniling ng manager na pumunta sa opisina. Tumatango ako. Pumasok kaming 4. Isinara nila ang pinto. Ang hangin ay mabigat. Naupo ako. Nanatili silang nakatayo. Ipaliwanag ninyo, hiling ng manager habang nakatingin sa asawa ko. Nagsalita siya tungkol sa mga error sa administrasyon, tungkol sa mga pagkakataon, tungkol sa mga kailangang transaksyon. Ang babae ay tumatango ng may disiplina. Hinayaan ko silang magsalita. Noong natapos sila, kinuha ko sa bag ang isang folder. Narito ang aking mga dokumento, sabi ko. At narito ang aking mga lagda. Ikinumpara ko ang mga iyon sa kanya. Hindi sila lubos na nagtutugma. May practice, pero walang kasaysayan. Ito, pagpapatuloy ko. Hindi ito improvised. Ito ay isang plano. Tiningnan ako ng babae ng may paghamak. Hindi ka naman ganoon ka-espesyal, sabi niya. Isa ka lang sa pinakakomportabling hulma. Ang pangungusap na iyon ay masakit, pero nilinaw din nito ang lahat. Salamat, sagot ko. Kinumpirma mo lang ang kailangan ko. Kinuha ng manager ang mga tala. Ang asawa ko ay hinawakan ang kanyang ulo. Ang babaeng kamukha ko ay nag-cross ng arms na parang mapanghamon. Hindi pa ako tapos. Dagdag ko, gusto kong malaman kung sino ang nagpakilala sa iyo sa kanya. Ngumiti siya habang itinatagilid ang kanyang ulo. Natagpuan niya ako, sabi niya, dahil pinag-aralan kanya sa loob ng maraming taon. Tumingin ang asawa ko ng may sindak. Manahimik ka, bulong niya. Hindi siya sumagot. Huli na ang lahat. Naintindihan ko noon na ang pagpapanggap ay hindi lang pinansyal, ito ay emosyonal. Naghanap siya ng bersyon ko na walang alaala, walang reklamo, walang kasaysayan. Isang masunuring kopya. Alam mo kung ano ang pinakamasakit?
Sabi ko sa asawa ko, hindi ang niloko mo ako, kundi ang inisip mo na ako ay madaling palitan. Hindi siya sumagot. Inanunsyo ng manager na ang transaksyon ay suspendido, na magkakaroon ng investigasyon. Tumatango ako. Tumayo ako. Aalis na ako, sabi ko. Maiwan kayo sa inyong teatro. Lumabas ako nang hindi na lumingon. Sa hallway, nanginig ang aking mga binti. Sumandal ako sa dingding at huminga. Nakita ko na ang sapat. Ang refleksyon ay hindi sa akin. Ito ay isang basag na salamin. Sa kalsada, ibinalik ako ng hangin sa kasalukuyan. Naupo ako sa isang bench at hinayaan ang puso ko na bumaba ang bilis. Hindi ako umiyak. Nakaramdam ako ng ibang bagay, determinasyon. Kung umabot sila sa ganoon kalayo, ito ay dahil inisip nila na hindi na ako lalayo pa. Kinuha ko ang cellphone. May mga mensahe ako mula sa kanya. Hindi ko binuksan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Sila pa rin ang dati. Ang pagkatao ko ay buo. Walang sino man ang makakakuha nito sa akin. Tumayo ako ng may malinaw na katiyakan. Hindi ko sila ibubunyag agad. Hahayaan ko silang magpatuloy ng kaunti pa. Dahil kapag ang isang tao ay naniwalang siya ang may-ari ng pangalan mo, nagkakamali siya sa paggamit nito. At ang mga pagkakamaling iyon ay handa na akong singilin. Gabi na iyon, nang hindi ako nakatulog. Hindi dahil pinananatili ako ng sakit na gising, kundi dahil nagsimulang ayusin ng isip ko ang mga piyesang matagal nang nakakalat. Ang eksena sa bangko ay paulit-ulit na bumabalik, pero hindi na bilang isang bukas na sugat, kundi bilang isang ebidensya. Ang bawat kilos, ang bawat salita, ang bawat katahimikan ng asawa ko ay nagkakaroon na ngayon ng ibang kahulugan, halos matematikal. Hindi ito kaguluhan, ito ay isang plano. Bumalik ako sa bahay lampas hating gabi. Iniwan ang coat sa upuan at naupo sa hapagkainan, kasama ang folder na nakabukas sa harap ko. Binuksan ko ang maliit na lampara, ang dati kong ginagamit para magbasa, at nagsimulang suriin ang mga papel na sa loob ng maraming taon ay naroon lang nang hindi ko tinitingnan ng maigi. Mga bank statement, kontrata, pulisya, annex, ang pangalan ko ay lumalabas ng madalas, pero halos palaging kasama ng sa kanya na parang ang pagkatao ko ay kailangan ng pahintulot para umiral. Naalala ko kung ilang beses akong pumirma ng mga dokumento nang hindi binabasa ng buo. Magtiwala ka, sabi niya sa akin. Routine lang to, nagtiwala ako. Ngayon naintindihan ko na ang tiwala ay naging paborito niyang tool, hindi para protektahan ako, kundi para kumilos nang hindi nakikita. Nakakita ako ng mga transaksyon sa bangko na hindi ko kilala, maliit sa simula, halos invisible, tapos ay mas madalas na. Mga account na binuksan sa mga oras na abala ako sa bahay o sa mga apo, mga transfer na binigyang dahilan bilang gastos sa operasyon. Walang sumisigaw ng panloloko, pero lahat ay bumubulong ng pagdoble. Binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang aking personal na dokumentasyon. Ang aking pasaporte ay naroon, ang aking ID din, pero may kulang. Ang dokumentong lagi kong dala sa pitaka ay wala. Nakaramdam ako ng lamig na bumalot sa aking likod. Hindi ko ito nawala. May kumuha nito. Isang taong alam na alam kung saan hahanapin. Tumayo ako at pumunta sa kwarto. Sinuri ko ang closet ng asawa ko. Sa gitna ng mga kemeza at suit, nakakita ako ng folder na kamukha ng sa akin. Sa loob ay may mga kopya ng aking mga dokumento, mga scan na litrato, mga lagdang pinag-aralan. Hindi ito improvisasyon, ito ay ensayado. Ang bawat kopya ay maayos, may label, perpekto. Naupo ako sa kama hawak ang folder na iyon. Inisip ko ang babaeng kamukha ko, ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang seguridad. Hindi lang siya kabit, siya ay kasabwat. At silang dalawa ay bumuo ng paralel na bersyon ng buhay ko. Isa kung saan hindi ako nagtatanong. Nagpatuloy ako sa pagsusuri ng mga printed na email, maiikling usapan, mga instruksyon. Ipinaliwanag niya sa kanya ang mga detalye ng kasaysayan ng pamilya ko, mahahalagang petsa, mga pangalan na ang isang malapit lang ang nakakaalam.
Napagtanto ko na sa loob ng mga taon, kinuwento ko ang buhay ko sa paraang parang nagiiwan ng mga kaibigan sa daan nang hindi iniisip na may kukuha ng mga ito para palitan ako. Hindi ako umiyak. Ang galit ay naroon. Oo, pero hindi ako nito dinaig. May iba pang mas malakas na nagsisimulang mabuo, kaliwanagan. Naintindihan ko na ang asawa ko ay hindi ako pinagtaksilan dahil sa bugso ng damdamin o dahil sa pagnanasa. Ginawa niya ito dahil sa kombenyensya, dahil tumigil na siyang tingnan ako bilang isang tao at nagsimulang tingnan ako bilang isang balakid na madaling pamahalaan. Pagbukang liwayway, gumawa ako ng kape at naupo ulit sa hapag. Kumuha ako ng blankong papel at gumawa ng listahan hindi ng mga hinanakit, kundi ng mga katotohanang alam ko, pinaghihinalaan ko, at kaya kong patunayan. Ang pagkakaiba ay fundamental. Hindi na ito tungkol sa mga nasaktang damdamin, kundi tungkol sa ninakaw na pagkatao. Tumawag ako sa bangko at humingi ng kumpletong report ng mga kamakailang transaksyon. Tumawag ako sa isang notaryo para i-verify ang mga power of attorney. Tumawag ako sa isang kaibigang abogado nang hindi nagdedetalye at humingi ng diskretong rekomendasyon. Ang bawat tawag ay isang hakbang. Ang bawat hakbang ay naglalayo sa akin sa babaeng niloko at naglalapit sa akin sa babaeng nagdedesisyon. Ang asawa ko ay tumawag ng 3 beses sa umagang iyon. Hindi ako sumagot. Nag-iwan siya ng mga mensaheng nakakalito. Pinaghahalo ang paghingi ng tawad sa mga reklamo, pag-aalala sa pagkontrol. Hindi ko binura, itinigil ko. Lahat ay maaaring magamit. Sa hapon, pumunta ako sa isang pampublikong opisina para humingi ng kopya ng aking dokumento. Sa pagkakataong ito, ay may mga alerto. Hiniling ko na ang anumang maling paggamit ay mairehistro. Tiningnan ako ng opisyal ng may kuryosidad, pero hindi nagtanong. Hindi ako nagpaliwanag. Natuto ako na hindi laging kailangang bigyang dahilan ang pagprotekta sa sarili. Paglabas ko, naglakad ako ng ilang kanto nang walang patutunguhan. Pinagmasdan ko ang refleksyon ko sa mga bintana. Ang babaeng nakita ko ay hindi marupok. Siya ay alerto, at ang alertong iyon ay ibinalik sa akin ng isang bagay na nawala sa akin nang hindi ko napapansin autoridad sa sarili kong kwento. Gabi na iyon, noong tumawag siya ulit, sumagot ako. Nagsalita ako ng mahinahon. Sinabi ko sa kanya na pagod ako, na kailangan ko ng oras. Hindi ko binanggit ang bangko, hindi ko binanggit ang babae, hindi ko binanggit ang kahit ano. Hinayaan ko siyang magsalita. Habang mas nagsasalita siya, mas nalilito siya. Nagsisinungaling siya dahil nakagawian, hindi dahil sa katalinuhan. Ibinaba ko ang telepono nang may matatag na katiyakan. Hindi ko pa siya haharapin ngayon. Hindi ko siya ibubunyag dahil lang sa galit. Hahayaan ko siyang maniwala na gumagana ang plano dahil kapag ang isang tao ay nakaramdam na ligtas sa kanyang kasinungalingan, ibinababa niya ang kanyang guard. Iyon ang gabi na naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Inisip niya na wala akong alam. Inisip niya na nakabuo siya ng perpektong kopya, na kaya niyang galawin ang mga account ko, ang pangalan ko, ang mukha ko, nang hindi ako rumereact. Hindi niya alam na sa paggawa nito, inactivate niya ang isang bagay na mas mapanganib kaysa sa galit. Inactivate niya ang alaala ko. Itinigil ko ang lahat ng folder sa isang kahon. Isinara ko ito ng maigi at iniwan sa dulo ng closet. Hindi ito ang dulo, ito ang simula, dahil hindi na ako nag-improvise. Naghahanda ako ng isang bagay na hindi titigil sa mga dahilan o luha. Humiga ako ng gabi na. Bago patayin ang ilaw, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng isang huling beses. Hinawakan ko ang mukha ko, ang aking mga kulubot, ang aking totoong kilos. Walang sino man ang makakakopya sa kanila ng buo. Walang sino mang makakapantay sa akin. At habang ipinipikit ko ang aking mga mata, alam ko na ang pinakamalaking pagkakamali ng asawa ko ay hindi ang panloloko sa akin, kundi ang pagmaliit sa akin, at iyon ay magkakaroon ng mga konsekwensya sa lalong madaling panahon. Ang mga sumunod na araw ay kakaibang tahimik, masyadong tahimik. Ang asawa ko ay patuloy na kumikilos na parang walang nangyari, na parang hindi ko nakita ang ibang babae na pumalit sa lugar ko sa bangko.
na parang ang pagkatao ko ay hindi nakataya. Tumatawag siya sa gabi, nagtatanong tungkol sa mga gawaing bahay, nagrereklamo sa pagod mula sa biyahe. Sumasagot ako ng malalambot na salita, kalkulado. Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko lang sinasabi ang buong katotohanan. Ang kalmadong iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nagsimula ko siyang obserbahan ng may bagong atensyon. Surgical ang bawat salita, ang bawat paghinto, ang bawat tangkang pagkontrol. Napagtanto ko na ang kanyang kasinungalingan ay hindi lang sa ibang babae, kundi sa akin sa loob ng maraming taon. Ako ang naging safe ground niya, ang lugar kung saan hindi siya umasang lalaban ako. Ngayon, nang hindi niya alam, naglalakad siya sa hindi matatag na lupa. Bumalik siya sa bahay makalipas ang 2 araw. Pumasok siya gaya ng dati. Iniwan ang maleta sa kwarto at hinagkan ako sa pisngi. Hindi amoy hotel, amoy pabango ng iba. Wala akong sinabi. Naghanda ako ng hapunan. Nag-usap kami tungkol sa panahon, sa traffic, sa mga walang kwentang bagay. Nag-relax siya, nakaramdam siya ng ligtas. At kapag ang isang tao ay nakaramdam na ligtas, ibinababa niya ang kanyang guard. Gabi na iyon, habang tulog siya, sinuri ko ang kanyang telepono, hindi nang may kaba, kundi nang may metodo. Nakakita ako ng mga naka-encrypt na mensahe, mga binurang tawag, mga reminder na may maling pangalan. Lahat ay dinisenyo para hindi magduda ang isang taong hindi tumitingin. Tumingin na ako ngayon at naintindihan ko na ang babaeng kamukha ko ay hindi ang huling plano. Siya ang tool. Kinabukasan, sinamahan ko siya sa bangko na parang walang nangyari. Nanatili ako sa sasakyan habang pumapasok siya. Nakita ko siyang naglalakad ng tuwid, sigurado, naniniwalang kontrolado niya ang lahat. Hindi niya alam na nakulong na siya sa sarili niyang kasinungalingan. Bumalik ako sa bahay at tumawag sa abogadong inirekomenda sa akin. Sinabi ko lang ang kailangan. Ang kanyang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba. Seryoso ito, sabi niya sa wakas. Pero kung magkakaroon ka ng pasensya, maaari itong resolbahin pabor sa iyo. Ibinaba ko ang telepono nang may bagong pakiramdam kapangyarihan. Hapon na iyon, kinausap ako ng asawa ko tungkol sa isang mahalagang transaksyon na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Tumatango ako, binati ko siya ng good luck, nakita ko siyang lumabas, nang hindi naghihinalang, nakausap ko na ang bangko, ang notaryo, at ang 2 mahahalagang testigo. Patuloy siyang naniniwalang ako ang babaeng pumipirma, nang hindi nagbabasa. Chào mừng đến với kênh của chúng tôi. Trước khi bắt đầu, vui lòng cho biết bạn đang xem từ đâu. Chúng tôi rất muốn biết. Tôi hy vọng bạn thích nghe câu chuyện thú vị này. Gabi na iyon. Dumating siya ng gabi na. Masyadong gabi. Sinabi niya sa akin na humaba ang isang meeting. Tumatango ako, gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi ako nakaramdam ng pagtanggap. Nakaramdam ako ng antisipasyon dahil alam ko na ang bawat oras na sobra ay isang lubid na ginagawa niyang ipinupulupot sa kanyang sariling leeg. Sa mga sumunod na araw, hinayaan kong magpatuloy ang pagpapakita ng babaeng kamukha ko sa mga lugar, sa bangko, sa isang pribadong opisina, sa isang restaurant kung saan dati akong pumupunta kasama siya. Hindi ako nakialam, hindi ako nagsumbong. Nag-obserba ako at habang nagmamasid, kinuha ko ang mga tala ng mga pagkakamali. Hindi niya alam ang aking mga katahimikan. Hindi niya alam kung kailan tatahimik. Pinipilit niya ang mga kilos na sa akin ay natural. Pumipirma siya ng may ibang diin. Nalilito siya sa mga maliliit na petsa, mga detalyeng walang halaga sa iba, pero crucial kapag pinagsama-sama. Nagsimula nang mapansin ng bangko ang mga inkonsistensya, ang notaryo rin. Nagsimula nang maging balisa ang asawa ko. Nagtatanong siya ng higit sa dapat. Pinagmamasdan niya ako ng may hinala, na parang may nagbago sa akin, at hindi niya matukoy kung ano. Tama siya, hindi na ako invisible. Isang gabi, direkta niya akong tinanong kung okay lang ako. Tiningnan ko siya sa mga mata at ngumiti. Mas mabuti kaysa sa dati, sagot ko. Hindi ito provokasyon, ito ay katotohanan. Makalipas ang ilang araw,
tumanggap ako ng tawag mula sa bangko. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aalinlangan ang boses. "Ma'am," sabi niya, "kailangan naming pumunta kayo. May mga seryosong irregularidad." Hiniling ko sa kanila na maghintay, hindi dahil hindi ako handa, kundi dahil hindi pa iyon ang tamang oras. Ang bawat hakbang ay dapat gawin ng maayos. Hindi na ako nag-improvise. Ako na ang nagpapatakbo. Ang asawa ko, samantala, ay nagiging mas clumsy. Nakikipagtalo siya sa babaeng kamukha ko sa telepono. Itinataas niya ang kanyang boses. Isinasara ang mga pinto. Ang perpeksyon ng kanyang plano ay nagsisimula ng magbitak at ang pinakamasakit sa kanya ay ang hindi malaman kung bakit isang hapon, pagbalik ko mula sa supermarket, nakita ko siyang nakaupo sa sala kasama ang mga kalat na papel sa mesa. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. "Siyempre," sagot ko. "Tungkol saan?" Tiningnan niya ako na parang naghahanap sa mukha ko ng dati kong masunuring sarili. Hindi niya ito nahanap. Komplikado ang mga bagay-bagay. Pag-amin niya, "Kailangan kong pirmahan mo ang ilang dokumento." Doon ko nalaman na malapit na ang sandali. "Babasahin ko ito," sabi ko. Nagbago ang kanyang ekspresyon ng bahagya, pero sapat na. "Palagi mo naman silang pinipirmahan nang walang problema," sagot niya. "Palagi," ulit ko, pero hindi na ngayon. Tumayo siya ng balisa. Naglakad siya mula sa isang panig patungo sa isa pa, nagbubulong ng tungkol sa kawalan ng tiwala. Hinayaan ko siyang magsalita. Ang bawat salita niya ay isang hindi sinasadyang pag-amin. Gabi na iyon, habang tulog siya, itinago ko ang mga dokumentong hindi pinirmahan. Kinabukasan, tumawag ako sa bangko at humiling ng joint meeting. Sinabi ko sa asawa ko na isa lang itong formalidad. Ngumiti siya ng may relief. Inisip niya na nakakuha siya ng oras. Hindi niya alam na papasok na siya sa huling entablado. Ako, sa kabilang banda, ay mahimbing na natulog dahil kapag nagpasya kang hayaan ng isang tao na patuloy na magsinungaling, hindi ito dahil sa kahinaan. Ito ay dahil alam mo na ang katotohanang inilagay ng maayos ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. At handa na akong ilagay ito. Ang pagkakamali ay maliit, napakaliit, na kung hindi ako naging maingat, lilipas lang ito gaya ng maraming bagay sa buong buhay nang hindi nagiiwan ng bakas. Hindi ito isang malaking lagda o isang nakakagulat na halaga. Ito ay isang sagot, isang salitang nailagay ng mali sa maling sandali. At ang pagkakamaling iyon ay nagbukas ng isang bitak kung saan gumuho ang lahat. Ang tawag ay dumating noong Martes ng umaga. Ang parehong empleyado ng bangko. Ngayon ay may mas matatag na tono. Hindi na nag-aalinlangan. Humiling na pumunta ako sa hapong iyon. Hindi na siya nagsabi ng marami pa, pero hindi na kailangan. Alam ko na may nagbago. May isang bagay na hindi na lubos na nagtugma. Dumating ako ng on time. Dinala nila ako sa isang malawak na meeting room na may mahabang mesa at matataas na bintana. May 3 tao na naghihintay sa akin. Ang manager, ang empleyadong tumawag sa akin sa unang pagkakataon, at isang babae mula sa legal department. Walang sinuman ang ngumingiti. "Salamat sa pagpunta," sabi ng manager. "Kailangan namin ang kumpirmasyon ninyo tungkol sa isang partikular na punto." Tumatango ako. Naupo ako ng tuwid ang likod at nakapatong ang mga kamay ng tahimik sa mesa. Hindi na sila nangangatog. "Kahapon," pagpapatuloy niya, "ang asawa ninyo ay dumating kasama ang babaeng nagpapakilalang kayo para i-authorize ang isang maliit na pagbabago sa isang joint account." Habang nagbe-verify, tinanong siya ng isang routine question. Ang babae mula sa legal department ang nagsalita. Tinanong siya tungkol sa isang personal na petsa na nakasaad sa system. Isang security question. Huminga ako ng malalim at nagtanong, "Ano ang sagot?" "Mali," sabi niya. Ang katahimikan ay naging mabigat. Hindi ito seryosong pagkakamali, dagdag niya, pero hindi ito consistent sa mga naunang record. At noong hiniling sa kanya na kumpirmahin, nag-alinlangan siya. Ipinikit ko ang aking mga mata ng isang segundo, hindi dahil sa relief,
kundi dahil sa kaliwanagan. Ang kopya ay pumalya dahil hindi niya kayang dalhin ang mga dekada ng alaala. Ano ang isinagot niya? Tanong ko. Ang pangalan ng unang pamangkin ninyo, sabi ng empleyado. Sinabi niya ang isa na wala sa kahit anong naunang dokumento. Ngumiti ako ng bahagya. Ang unang pamangkin ko ay si Andres, sabi ko. At ipinanganak siya 10 taon bago kami ikinasal ng asawa ko. Ang babae mula sa legal department ay kumuha ng tala. Ang babae ay nagsabing si Lucas daw, dagdag niya, at ipinanganak pagkatapos. Iyon na nga, sagot ko. Hindi iyon pagkalimot, iyon ay pag-imbento. Tumatango sila. Ang manager ay yumuko paharap. Mula sa sandaling iyon, sabi niya. Sinuspinde namin ang transaksyon at inactivate ang protocol para sa advanced verification. Nakakita kami ng iba pang inkonsistensya. Mga lagda na may ibang diin, maliliit na pagkakaiba sa sulat kamay, mga pagkakaiba sa mga spontaneous na sagot. Nandoon ba ang asawa ko? Tanong ko. Oo, sagot niya. Sinubukan niyang sumingit. Sinabi niya na kayo ay nalilito nitong mga nakaraang araw. Ang pangungusap na iyon ay tumagos sa akin. Pero hindi ako nito natinag. Salamat, sabi ko. Ano ang kailangan ninyo sa akin ngayon? Ang babae mula sa legal department ay nagtulak ng isang dokumento sa akin. Ang presensya ninyo para sa isang formal na komprontasyon. Paliwanag niya, kasama ang mga records, testigo, at minutes. Gusto naming gawin ito ng tama. Tiningnan ko ang papel. Binasa ko ng mabuti. Hindi ako pumirma agad. Kailan? Tanong ko. Bukas ng umaga. Tumatango ako. Narito ako. Lumabas ako ng bangko nang may kapanatagan na hindi ko naramdaman sa loob ng mga buwan. Ang pagkakamali ay hindi na sa akin. Hindi ito naging akin kailanman. May sumubok na gumamit ng pangalan ko nang hindi naintindihan ang bigat nito. Gabi na iyon. Dumating ang asawa ko ng maaga. Masyadong maaga. Pinagmamasdan niya ako mula sa pinto na parang naghahanap ng mga senyales. Pumunta ka ba sa bangko? Tanong niya. Oo, sagot ko. Tinawag nila ako. Lumunok siya. May nangyari ba? Walang hindi dapat mangyari, sabi ko. Naupo siya sa harap ko ng balisa. Iba ka, bulong niya. Palagi naman akong ganito. Sagot ko. Kailangan mo lang tumingin ngayon. Hindi siya nagpilit. Tumayo siya at pumunta sa kwarto. Narinig ko siyang nagsasalita sa telepono ng mahina, mga putol na salita, tensyon. Ang kopya ay hindi na perpekto at alam niya iyon. Mahimbing na akong natulog. Nanaginip ako ng mga papel na kusang nag-aayos, ng mga pangalan na bumabalik sa dating lugar. Pagkagising ko, nagbihis ako ng maigi. Pinili ko ang simpleng damit. Walang makakakuha ng atensyon. Hindi ko kailangang magpataas ng uri. Kailangan kong maging eksakto. Sa bangko, kinabukasan. Ang eksena ay seryoso, propesyonal, walang sigawan. Dumating ang asawa ko kasama ang babaeng kamukha ko. Siya ay maputla. Iniiwasan niya akong tingnan. Naupo kami. Ipinaliwanag ng babae mula sa legal department ang pamamaraan. Nagpakita ng mga dokumento, nagkumpara ng mga lagda, nagbasa ng mga record. Ang kopya ay nagsimulang gumuho sa bawat tanong. Maari mo bang kumpirmahin ang middle name ng lola mo sa ina? Tanong niya. Nag-alinlangan siya. Hindi ko na matandaan, sabi niya. Naaalala mo ba kung saan nagkakilala ang iyong mga magulang? Pagpupumilit nila. Tumingin siya sa asawa ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tama na, sabi niya. Ito ay pag-uusig. Hindi, sagot ng manager. Ito ay beripikasyon. Hindi ako nagsalita. Hindi na kailangan. Sa wakas, ang babaeng kamukha ko ay tumayo. Hindi ko na itutuloy, sabi niya. Hindi ito ideya ko. Tumayo ang asawa ko. Manahimik ka, sigaw niya. Ang silid ay naging tahimik. Nakarecord ito, sabi ng babae mula sa legal department. Salamat. Ang komprontasyon ay natapos doon. Sinuspinde ng bangko ang lahat ng joint operations.
Nagsimula ang formal na imbestigasyon para sa pagpapanggap ng pagkatao. Ang asawa ko ang unang lumabas nang hindi ako tinitingnan. Sinundan siya ng babae na umiiyak. Nanatili pa ako ng sandali. Pumirma ako ng mga kailangan. Nagpasalamat ako. Tumayo ako. Isang bagay pa, sabi ko bago umalis. Salamat sa paniniwala sa akin noong nagduda kayo. Tumatango ang manager. Salamat sa pasensya ninyo. Sagot niya. Hindi ito karaniwan. Lumabas ako sa kalsada at huminga ng malalim. Ang hangin ay tila iba, mas magaan. Ang pagkakamali na nagpahuli sa kanila ay hindi ang maling sagot. Ito ay ang pag-aakalang ang isang buhay ay maaaring kopyahin ng walang konsekwensya. Ito ay ang pag-aakalang hindi ko mapapansin ang pagkakaiba sa pagitan ng natutunan at ng naranasan. Naglakad ako ng dahan-dahan. Hindi ako nakaramdam ng euphoria. Nakaramdam ako ng pagsasara. Alam ko na kulang pa ang buong katotohanan, pero ang landas ay nalatag na. At habang nagpapatuloy ako, naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan kailanman. Walang sinuman ang makakapanatili ng isang kasinungalingan kapag ang katotohanan ay nagpasya na lumitaw ng may pasensya. Ang umaga ng hearing ay kulay abo, na parang alam ng langit na walang posibleng taguan para sa kahit sino. Dumating ako sa bangko bago ang napagkasundo ang oras at naupo sa waiting room nang may kapanatagang ikinagulat ko. Wala akong dalang mga dokumento sa aking mga kamay o mga nota na nakatago sa bag. Lahat ng kailangan ko ay nasabi na, naisulat at nairehistro. Kailangan ko lang na maging present. Dumating ang asawa ko ilang minuto ang nakalipas kasama ang isang abogado na hindi ko kilala. Naglalakad siya ng matigas, nakakagat ang panga. Iniiwasan akong tingnan. Wala ang babaeng kamukha ko. Naitanong ko sa sarili ko kung nagpasya ba siyang maglaho o kung hindi na siya kapakipakinabang sa plano. Naintindihan ko na kapag ang kasinungalingan ay nagiging hindi komportable, ang mga kasabwat ay karaniwang nagbibitiw sa isa't isa. Dinala nila kami sa isang mas malaking silid kaysa sa nauna. May mga kinatawan mula sa bangko, mula sa legal department at isang panlabas na notaryo. Lahat ay formal, sukat, halos malamig. Walang sinuman ang nagtaas ng boses. Walang sinuman ang kailangang gawin iyon. Ang katotohanan ay hindi laging sumisigaw. Minsan ay naglilimita lang ito sa pagpapakita ng may mga ebidensya. Binuksan ng manager ang session sa pagpapaliwanag ng dahilan ng meeting. Nag-usap sila tungkol sa mga inkonsistensya, mga protocol na na-activate ng pagkakakilanlan na pinagtatalunan. Ilang beses sumingit ang asawa ko. Nagpapaliwanag ng kalituhan, stress, problema sa pamilya. Noong hiniling nila sa kanya na maghintay sa kanyang pagkakataon, tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon ng direkta. Kasalanan mo ito, sabi niya. Palagi kang mapaghinala. Hindi ako sumagot. Ang babae mula sa legal department ang nagsalita. Sir, sabi niya, pakilimitahan ang inyong mga pahayag. Magkakaroon kayo ng pagkakataong magsalita. Huminga siya ng malalim nang naiinis. Nagsimula silang maglatag ng mga katotohanan, mga dokumentong ipinapakita, mga lagdang ikinukumpara, mga recording ng tawag. Ang bawat elemento ay nagdadagdag ng bigat sa isang kwento na hindi na kayang panatilihin. Nakikinig ako ng hindi gumagalaw. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil naranasan ko na ang sakit sa katahimikan ilang araw na ang nakalipas. Ang ginang na narito, pagpapatuloy ng abogada. Ang tanging legal na may-ari kasama mo. Ang anumang tangkang pagpapanggap ay krimen. Tumayo ang asawa ko ng bigla. Alam niya, sigaw niya. Pinayagan niya ang lahat ng ito. Ang bulong ay agaran. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng notaryo. Ibinigay niya sa akin ang mga dokumento, sabi niya. Pumirma siya ng hindi nagbabasa sa loob ng maraming taon. Hindi mo maaaring gawin ang iyong sarili na biktima ngayon. Tiningnan ko siya noon, hindi nang may galit, kundi nang may lubos na kaliwanagan. Ang pumirma ng nagtitiwala ay hindi nangangahulugan ng pagpayag sa krimen, sabi ko. At alam mo iyon, ang katahimikan ay naghari ulit. Bukod pa rito, dagdag ko, hindi ko kailanman inauthorize na may magpanggap na ako.
Tumatango ang abogada. Malinaw iyon sa mga record. Kumpirma niya. Nagsimulang pagpawisan ng asawa ko. Pinahid niya ang kanyang kamay sa kanyang noo. Nag-overreact siya. Giit niya. Nalilito siya. May problema siya sa alaala. Nakaramdam ako ng kirot, pero hindi ko ibinaba ang aking tingin. Nalilito? Tanong ko. O masyadong malinaw para sa iyo? May isang umubo. Hiniling ng notaryo ang kaayusan. Sir, sabi niya, ang inyong mga pahayag ay hindi nakakatulong. Ang abogado ng asawa ko ay may ibinulong sa kanya sa tenga. Umiling siya. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya. Ang lahat ng ito ay para protektahan ang patrimonya. Kanino? Tanong ng abogada. Hindi siya sumagot. Sa iyo? Pagpupumilit niya. O sa taong sinubukan mong palitan bilang iyong asawa. Naupo ang asawa ko ng dahan-dahan. Ang lakas na ginamit niya noong pumasok siya ay nagsisimula ng iwanan siya. Magpapatuloy tayo, pagpapatuloy ng manager, sa pagsuspinde ng lahat ng joint accounts hanggang sa maresolba ang investigasyon. I-notify din ang mga karampatang autoridad. Ang salitang autoridad ay bumagsak na parang isang slab. Kabalastugan ito, bulong ng asawa ko. Sinisira niya ang buhay ko. Tiningnan ko siya ng isang huling beses. Hindi, sabi ko. Haharapin mo ang mga konsekwensya ng iyong mga desisyon. Walang palakpakan. Walang mga madramang eksena. Isang administrative closure lang na para sa akin ay nangangahulugan ng isang mas malaking bagay. Nabawi ko ang aking pangalan, ang aking lugar, ang aking boses. Natapos ang session. Tumayo kami. Ang asawa ko ang unang lumabas na talunan. Nanatili pa ako ng ilang minuto para pumirma ng minutes, nakikinig sa mga instruksyon. Noong lumabas ako, nakita ko siyang nakatayo sa bangketa, nakikipag-usap sa telepono, kumikilos ng may desperation. Dumaan ako sa tabi niya nang hindi humihinto. Hindi niya ako tinawag, hindi niya ako ininsulto, hindi niya ako sinundan. Sa huling katahimikang iyon, naintindihan ko na ang kanyang kapangyarihan ay tapos na. Naglakad ako ng ilang kanto bago naupo sa isang bench. Naramdaman ko ang naipong pagod na bumagsak. Nang bigla, hindi ito lungkot. Ito ay ginhawa. Isang malalim na ginhawa, halos pisikal. Huminga ako ng dahan-dahan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inisip ko ang babaeng naging ako sa loob ng maraming taon. Ang babaeng nananahimik. Ang babaeng nagtitiwala ng hindi nagtatanong. Ang babaeng naniwalang ang pag-ibig ay nagbibigay dahilan sa anumang pagsuko. Hindi ko siya hinamak. Pinarangalan ko siya. Ginawa niya ang kanyang makakaya sa alam niya. Ngayon, alam ko na ang higit pa. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Iyon ang babaeng kamukha ko. Patawad, sabi niya. Hindi ko akalain na matatapos ito ng ganito. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil hindi ko natungkuling pasanin ang kasalanan ng iba. Tumayo ako mula sa bench at nagpatuloy sa paglalakad. Ang araw ay kulay abo pa rin, pero ako ay hindi na. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako na ang kinabukasan ay hindi na may utang na paliwanag sa akin. Ang katotohanan ay lumitaw na sa liwanag, at kahit hindi nito na ibabalik ang mga nawalang taon, ibinalik nito sa akin ang isang bagay na mas mahalaga, ang katiyakan na walang sinuman ang makakabura sa iyo kapag nagpasya kang manatili. Bumalik ako sa bahay ng mag-isa ng hapon na iyon, hindi dahil walang gustong sumama sa akin, kundi dahil kailangan kong tawirin ang pinto na iyon nang walang testigo. Binuksan ko ang pinto nang dahan-dahan na parang ang kilos ay may simbolikong bigat na ayaw kong sayangin. Sinalubong ako ng katahimikan ng walang hostilidad. Hindi ito ang katahimikan dati, na puno ng mga bagay na hindi nasabi, kundi isa na bago, malinis, halos respetuoso. Iniwan ko ang bag sa mesa at nanatiling nakatayo sa gitna ng living room, humihinga. Sa loob ng maraming taon, ang espasyong iyon ay naging teritoryo ng iba, kahit na akin ito. Naglalakad ako rito na parang ayaw kong mag-iwan ng bakas. Ngayon, hindi na.
Ngayon narito ako kasama ang aking buong pangalan, kasama ang aking buong kasaysayan, kasama ang katotohanang nasabi na at nairehistro. Walang sino man ang makakabura sa akin mula sa sarili kong bahay. Naupo ako sa sopa at tumingin sa paligid ang mga painting, ang mga libro, ang mga muebles, na ako ang pumili. Lahat ay nasa lugar kung saan lagi silang naroon. At gayon paman, lahat ay naramdaman na iba dahil ang pagbabago ay hindi panlabas. Ang pagbabago ay nangyari sa akin. Naalala ko ang unang pagkakataon na pumirma ako ng dokumento nang hindi binabasa. Naalala ko ang pakiramdam ng ginhawa sa pag-aakalang may iba na nag-aayos ng mga komplikadong bagay na iyon. Naalala ko kung ilang beses kong ipinagpalit ang komportable sa pag-ibig, ang pag-asa sa iba, sa pagtitiwala, ang pananahimik sa pag-aalaga ng kapayapaan, at nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman dati. Awa para sa sarili ko, hindi pagsisisi, hindi hiya, kundi awa. Gabi na iyon, mahimbing akong natulog, walang gulat, walang paikot-ikot na mga iniisip. Natulog ako gaya ng tulog ng isang taong hindi na kailangang magkunwari. Pagkagising, ang araw ay tumatagos sa bintana ng kusina. Gumawa ako ng kape at ininom ko ito ng dahan-dahan. Naupo sa mesa nang hindi nagmamadali. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako naghihintay na may dumating o natatakot na may umalis. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga transaksyon at desisyon. Tinawagan ako ng bangko para kumpirmahin ang ganap na pagbabalik ng aking mga access. Ang mga account ay nanatili sa ilalim ng aking direktang kontrol. Ipinaliwanag sa akin ng notaryo nang mahinahon ang bawat hakbang, bawat papel. Binasa ko ang lahat, nagtanong ako tungkol sa lahat. Pumirma lang ako noong naintindihan ko na ang bawat kilos ay isang tahimik na pagkumpuni. Sinubukan ng asawa ko na makipag-ugnayan ng ilang beses. Una sa mahahabang mensahe, halos desperado, tapos sa iba pang maikli na puno ng reklamo. Pagkatapos, katahimikan hindi ko sinagot ang isa man. Hindi dahil wala akong mga salita, kundi dahil wala na akong dapat i-negotiate. Nagsalita na ako noong mahalaga ang lahat. Ang iba ay ingay na lang. Isang araw, habang inaayos ang closet, nakakita ako ng isa sa mga folder na inihanda niya. Mga kopya ng aking mga dokumento, mga nota, mga detalye ng buhay ko. Binuksan ko ito ng isang huling beses. Pinagmasdan ko ang pangalan ko na paulit-ulit sa mga malamig at mekanikal na pahina at naintindihan ko ang isang bagay na nagpalamig at nagpatapang sa akin sa parehong sandali. Hindi niya kailanman gustong maging ako. Gusto niya akong gamitin nang hindi ako nakakaabala. Isinara ko ang folder at dinala ito ng diretso sa abogada. Hindi ito alaala, ito ay ebidensya. Ang mga anak ko ay nagsimulang tumawag ng mas madalas, ng may pag-iingat, ng may mahiyain na mga tanong. Hindi ko sila sinisi. Nakinig ako sa kanila, ipinaliwanag ko ang kailangan ng walang drama. Hindi ko kailangan na pumanig sila, kailangan ko lang na intindihin nila na ang kanilang ina ay hindi isang gamit na pwedeng ipagpalit. Nakita ko sa kanilang mga boses ang isang bagay na bago. Respeto, hindi ang automatikong respeto para sa isang ina, kundi ang totoong respeto para sa isang taong tumatayo. Isang hapon, ang panganay kong anak na babae ay dumating para bisitahin ako. Naupo siya sa harap ko at tiningnan ako ng matagal. Hindi ko inakala na kaya mong gawin ang lahat ng ito, sabi niya. Hindi niya ito sinabi ng may paghamak, sinabi niya ito ng may pagkamangha. Hindi ko rin inakala, sagot ko, dahil hindi ko ito kailangan dati. Tumatango siya nang kumikinang ang mga mata. Natutuwa ako na ginawa mo ito, bulong niya. Ang pangungusap na iyon, simple at huliman, ay nag-close ng isang bagay sa loob ko. Ang babaeng kamukha ko ay naglaho sa buhay ko, gaya ng paglitaw niya nang walang sariling pangalan. Inisip ko kung sinubukan ba niyang bigyang dahilan ng sarili. Kung sinabi ba niyang siya ay namanipula, marahil ay totoo, marahil ay hindi. Hindi ko trabahong husgahan siya. Pinili niyang maging kopya. Pinili kong maging orihinal ulit. Lumipas ang mga linggo. Umusad ang legal na proseso. Nawalan ng asawa ko ng access sa maraming benepisyo.
Ang kanyang imahe, na maingat na binuo, ay nagbitak, hindi dahil sa paghihiganti ko, kundi dahil sa lohikal na konsekwensya ng kanyang mga ginawa. Natuto ako na ang pinakamalinaw na hustisya ay hindi kailangan ng sigaw o pampublikong kahihiyan. Kailangan lang nito ng oras at katotohanan. Isang gabi, naupo sa parehong sopa kung saan maraming beses kong naramdamang maliit ang sarili ko. Pinatay ko ang telebisyon at nanatili sa dilim, hindi dahil iniutos ng iba, kundi dahil gusto kong pakinggan ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, narinig ko ang sarili ko. Napagtanto ko na sa loob ng mga taon, namuhay ako bilang isang reduktadong bersyon ng sarili ko, hindi dahil sa kakulangan ng karakter, kundi dahil sa labis na pagbibigay. Nagbigay ako ng sobrang espasyo hanggang sa ako ay naglaho na at walang sino man ang makakapagtanggol sa kung ano ang hindi nakakakuha ng espasyo. Ngayon, sa edad kong 62, naintindihan ko ang isang bagay na sana ay nakatipid sa akin ng maraming sakit kung alam ko ito dati. Pero dumarating pa rin ito ng tama sa oras. Ang pag-ibig na nagdedemand na burahin mo ang sarili mo ay hindi pag-ibig, ito ay kombenyensya. Hindi ko kinamumuhian ng asawa ko. Ang puot ay nakatali. Ako ay kumawala. Hindi rin ako nagkimkim ng hinanakit. Ang hinanakit ay nakakatanda ng hindi maayos. Nanatili ako sa isang bagay na mas kapaki-pakinabang, kaliwanagan, malinaw para magsabi ng hindi. Malinaw para magbasa bago pumirma. Malinaw para pakinggan ang aking pagiging hindi komportable bago ito bigyang dahilan. Malinaw para malaman na walang sino man ang may karapatang gumamit ng pangalan ko nang wala ang aking boses. Isang linggo ng umaga, naglakad-lakad ako sa parke, naupo ako sa isang bench, at pinagmasdan ang mga taong dumadaan, mga batang babae, matatanda, mga magkapareha, mga taong mag-isa. Inisip ko kung ilang hindi nakikitang mga kwento ang naglalakad sa tabi natin nang walang sino mang tumitingin. Inisip ko kung ilang babaeng kasing edad ko ang naniniwalang huli na para magbago ng isang bagay at nakaramdam ako ng malalim na pagnanasa na sabihin ito ng malakas, hindi pa huli. Hindi pa huli para matuto. Hindi pa huli para magsabi ng tama na. Hindi pa huli para mabawi ang kung ano ang sa iyo, kahit na ang iyo na iyon ay ang sarili mo. Noong bumalik ako sa bahay, binuksan ko ang mga bintana at hinayaan ang hangin na pumasok. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa hallway. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may mga bagong kulubot. Oo, pero mayroon din siyang bagay na dati ay wala. Isang mahinahong katatagan. Hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano. Hindi ko kailangang ma-validate, umiiral ako ng buo. Gabi na iyon, isinulat ko ang aking buong pangalan sa isang blankong papel. Tiningnan ko ito, inulit ko ito ng malakas, hindi bilang isang legal na akto, kundi bilang isang personal na akto. Walang sino man ang gagamit nito ulit nang wala ang aking pahintulot. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito ay ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi laging nanggagaling sa iba. Minsan, nanggagaling ito sa sarili mo kapag nasanay kang hindi magtanong. Nagtanong ako ng sa akin at ang mga sagot, kahit masakit, ay ibinalik ang buhay ko. Ngayon, namumuhay ako ng walang takot na mapalitan dahil naintindihan ko na walang sino man ang makakakopya sa buong kwento. Maaari nilang gayahin ang mga kilos, matutunan ang mga data, ulitin ang mga salita, pero hindi nila kayang kopyahin ang karanasan, ang alaala, ang kamalayan. Ako ang kabuuan ng lahat ng naranasan at iyon ay hindi napapalitan. Isinara ko ang pinto gabi na iyon ng dahan-dahan, hindi dahil natatakot akong may pumasok, kundi dahil inaalagaan ko ang aking kapayapaan. Humiga ako at bago patayin ang ilaw, inisip ko ang tawag na iyon mula sa bangko, sa imposible na tunog ng lahat. Ngumiti ako ng bahagya. Iyong mukhang imposible ay sa katunayan ay kinakailangan dahil noong may sumubok na burahin ako, naintindihan ko kung gaano kahalaga ang manatili at sa gayon, nang walang sigaw, nang walang iskandalo, nang walang pangangailangang sirain ang kahit sino, nabawi ko ang laging akin, ang pangalan ko, ang kwento ko, ang buhay ko. Ngayon, noong tumingin ako sa likod, hindi lang ang pagtataksilo ang sakit ang nakikita ko.
nakikita ko ang eksaktong punto kung saan tumigil akong maging anino sa loob ng sarili kong buhay. Sa edad kong 62, naintindihan ko ang isang bagay na walang nagturo sa akin noong bata pa ako. Hindi sapat ang umiral, kailangan mong kuhanin ang iyong sariling lugar. At sa loob ng masyadong mahabang panahon, hinayaan kong maging bakante ang sa akin para gamitin ng iba. Ang tawag mula sa bangko ay ang simula. Pero hindi ito ang dahilan. Ang dahilan ay mga taon ng katahimikan, ng bulag na tiwala, ng paniniwalang ang pag-ibig ay laging humihingi ng sakripisyong unilateral. Natuto ako na ang respeto ay hindi na negotiate at ang taong nagmamahal sa iyo ay hindi kailangang burahin ka para kuminang. Ang kwento ko ay hindi natapos noong sinubukan nila akong palitan. Nagsimula ito noong nagpasya akong huwag na itong payagan pa. Ngayon, naglalakad ako ng mas mabagal pero nakataas ang ulo. Binabasa ko ang bawat dokumento, tinatanong ko ang bawat tanong at, higit sa lahat, nakikinig ako sa sarili ko. Hindi ko na binibigyang dahilan ang hindi komportable sa akin o minamaliit ang masakit sa akin. Hindi dahil naging matigas ako, kundi dahil naging tapat ako sa sarili ko. Kung nakikinig ka sa kwentong ito at nakaramdam ka ng buhol sa iyong dibdib, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi ka nag-overreact. Kapag may isang bagay na hindi nagtutugma, kapag pinaramdam nila sa iyo na madali kang palitan, kapag humihingi sila ng katahimikan kapalit ng kapayapaan, ang iyong intuisyon ang nagsasalita. Pakinggan mo ito. Kahit nakakatakot, kahit hindi komportable sa iba, ang pagiging hindi komportable ay lumilipas. Ang pagkawala ng sarili ay nag-iiwan ng malalim na bakas. Hindi pa huli para mabawi ang iyong pangalan, ang iyong boses, at ang iyong dignidad. Ginawa ko ito lampas 60 at kung kaya ko, kaya mo rin. Hindi mahalaga kung ilang taon kang nanahimik o ilang beses nilang sinabi sa iyo na iyon ang mga bagay-bagay. Ang mga bagay ay nagbabago kapag nagpasya ang isang tao na magbago. Bago ako magpaalam, gusto kong humiling ng isang bagay na espesyal. Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong like kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso. Nakakatulong ito para malaman ko na hindi ako nagsasalita ng mag-isa at na ang mga kwentong ito ay nakakarating sa mga nangangailangan nito. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung saang lungsod ka nanonood ng video na ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang sa tingin mo sa kwentong ito at ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko. Gustong-gusto kong basahin ang bawat komento. Ang bawat kwentong ibinahagi rito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na ang ating mga karanasan ay mahalaga at laging may paraan para magsimulang muli. Ito ang aking kwento. Yeah.